Yes, tama po kayo. Ang tangi lamang pong makakapag-rebuke or makakapigil sa mga hula na yan na masamang-masama talaga ay prayers po. Sama-sama nating ipag-pray si Kim, ganun din si Paula Avellino, na ito mga hulang ito, mga kakimpaw, ay lusawin po, 'di ba? Through sa prayers po ninyo. And hindi rin naman ako naniniwala dyan, pero mas maigi na yung mag-pray tayong maigi para po sa ikakabuti ni Kim and Paula Avellino, sa guidance and protection po nilang dalawa, mga kakimpaw. And wag tayong magpapapaniwala dyan kasi hula lang yan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. And hindi po yan ino-honor, mga kakimpaw, sa korte, ang mga hula-hula na yan. Tatawanan lang tayo sa husgado niya, no? Kaya wag niyong pansinin yan. Maging kampante lang tayo kay Kim and Paolo kasi hindi naman natin nakikita kay Kim yung ganyang magkakasakit o kung ano-ano man po ang kanyang kakaharapin. Kasi sobrang saya ni Chinita Princess sa piling po ni Paolo. And nandiyan si Paolo Avellino para po siya ay i-guide sa mga pinagdadaanan niya. Biging thankful tayo kasi andyan po si Paolo Avellino. Sabi nga po ng isang fan sa X, only si Lord ang nakakaalam ng future natin. Basta ako, dun ako sa may pasabog ang Kimpaw this 2026. Yun ang paniniwalaan ko kasi pareho silang magmahal todo-todo sa isa't isa. Prove na yan at pinagtibay na. Pero we can always pray always kasi lahat naman basta pinag-pray, nagkakatotoo. Agree po ako sa naging post ng isang Kimpaw fan dito po sa X, 'di ba? Panatag lang siya at talaga namang malaki po ang tiwala niya sa Panginoon, 'di ba? Na wag nating i-entertain yung mga bad vibes na yan, lalo na yung mga hula-hula na yan kasi hindi po yan makakatulong sa atin. So, ito na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga good vibes na talaga naman pong makakapagpasaya sa mga Kimpaw fans. Pagkatapos po ng mga hula-hula na yan, na kung saan walang maitutulong talaga na mabuti sa atin, kundi may inis lang tayo. Alam nyo ba, mga kakimpaw, ang dami kong nababasa sa mundo ng X, talagang galit na galit sila kay Rudy Baldwin, sinusugod nila si Rudy Baldwin na kesyo ganto, kesyo ganyan. So ang payo ko lang, wag na nating sugurin si Rudy Baldwin or wag nating batikusin, no? 'Di ba? Kasi hula lang naman yung sinabi niya. Hindi po yun magkakatotoo. Basta wag nating entertain, wag tayong mag-engage sa mga hula na yan kasi hula lang yan eh. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi, 'di ba? Pwedeng hindi, pwedeng mangyari. Ganun lang yan. Hula, mga kakimpaw eh. Kaya wag niyong seryosohin yung si Rudy Baldwin, mga kakimpaw. Alam naman natin, 'di ba, na si Kim and Paula Avellino super happy. Hindi po hantong sa ganyang mga pangyayari katulad ng sinabi ni Rudy Baldwin. Samantalang next topic naman tayo, mga kakimpaw, pampagood news para ito kay Kim and kay Paolo Avellino. So meron po kasing lumutang na post ngayon, mga kakimpaw, na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na may connection po sa cellphone na iPhone 17 Pro Max na gamit po ni Chinita Princess. Yung latest model po ng iPhone, yung orange, yun po pala, mga kakimpaw, ay binili or binigay ni Paolo Avellino or regalo na lang kay Chinita Princess. Grabe, ang mahal niyan, mga kakimpaw, ha? 100 plus thousand kasi 2 terabyte po, mga kakimpaw. Sobrang mahal niyan. Sabi nga dito nung binagbilhan ni Paolo Avellino, CADS Online Shop, thank you, Boss Paolo Avellino. 6 years na ata tayong solid, boss ko. Wait ko yung other order mo, boss. Kinokompleto ko lang. Brand new sealed new release iPhone 17 Pro Max 2 terabyte Cosmic Orange AirPods Pro 3 CADS Online Shop. So grabe, mga kakimpaw. Yun pala, mga kakimpaw, nung lumabas yung orange na yun na iPhone 17, 'di ba? Sunod agad si Chinita Princess, meron agad siya. Yun pala, galing kay Paolo Avellino. Ayan, no, yung orange, lagi niyang piniplex yan sa kanya mga picture. Yun pala naman ay regalo ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. Talagang sunod-sunod, spoil si Chinita Princess ni Paolo Avellino, yung bike na mamahalin, 'di ba? Yung cellphone ni Kim Chu na kulay orange. Sobrang sweet talaga ni Paolo Avellino. Iba talaga siyang magmahal, mga kakimpaw. Hindi lang talaga siya showy dahil silang dalawa lang naman talaga ang dapat makaalam ng mga
pangyayari or kaganapan sa kanilang dalawa ni Chinita Princess. Kaya dito pa lang maging panatag na sana tayo. Maraming fans ang talagang kinilig at natuwa sa balitang di umano'y nagbigay si Paolo Avellino ng mamahaling cellphone kay Kim Chiu. Para sa Kim Pao fans, hindi lang ito simpleng regalo. May mas malalim na kahulugan raw ito, lalo na't bihira si Paolo sa mga grand gestures na napapansin ng publiko. Para sa mga tagahanga, ang ganitong kilos ay patunay ng pagiging maalaga at thoughtful ni Paolo, isang senyales ng special connection nila ni Kim, at dagdag, kilig factor sa mga matagal ng umaasang may namamagitan sa dalawa. Makikita rin sa social media na maraming fans ang nagsasabing simple pero meaningful ang ganitong regalo. Hindi raw mahalaga kung gaano kamahal ang cellphone, kundi ang intensyon sa likod ng pagbibigay. Para sa ilan, mas nagiging kapanipaniwala tuloy ang haka-haka na may special na relasyon sina Kim at Paolo, lalo na't consistent ang mga sweet at supportive gestures na napapansin ng fans. Gayunpaman, may mga fans din na nanatiling level-headed at nagsasabing, posible itong regalo lang bilang magkaibigan o magka-work. Hindi dapat lagyan ng malisya hanggat walang kumpirmasyon. Mas mahalaga pa ring igalang ang privacy ni Kim at Paolo sa kabuuan. Kahit chismis o balita pa lang, malinaw na positibo ang epekto nito sa fans. Nagdulot ito ng saya, kilig at panibagong sigla sa Kim Pao fandom. Totoo man o hindi, isang bagay ang sigurado. Malaki ang tiwala at suporta ng mga tao sa kanilang dalawa. At anumang simpleng kilos ay nagiging malaking usapan dahil sa pagmamahal ng fans sa kanila. At sa ngayon, gaya ng lagi, hintay-hintay lang muna. Dahil kung may dapat manggaling na kumpirmasyon, mas maganda pa rin sa kanila mismo ito marinig. Para sa akin, ang balitang ito ay nakakatuwa, pero dapat manatiling balanse ang pagtingin. Nakaka-happy siya para sa fans dahil nagpapakita ito ng kabaitan at pagiging maalaga ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. Hindi may kakaila na kapag may ganitong gesture, lalo na't bihira at personal, natural lang nakiligin at umasa ang mga tagahanga. Pero mahalagang tandaan na, regalo pa rin ito at pwedeng manggaling sa respeto, pagkaibigan o pagiging magka-work. Hindi lahat ng sweet na kilos ay automatikong nangangahulugang may relasyon. Mas maganda pa ring iwasan ang sobrang haka-haka hanggat walang malinaw na pahayag mula sa kanila. Sa positibong side, maganda ang mensaheng na ibibigay ng balita. May pagpapahalaga at generosity at malinaw na may magandang samahan sina Kim at Paolo. Kaya siguro ganoon na lang ang tuwa ng fans dahil ramdam nila ang sincerity, totoo man ito, o simpleng gesture lang. Sa huli, okay lang kiligin basta huwag mag-assume. Suportahan sila bilang artist at tao at hayaang sila mismo ang magbahagi kung may dapat ibahagi. Doon mas magiging masaya at tunay ang lahat. Una sa lahat, natural at inaasahan na maging masaya at kiligin ang Kim Pao fans. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga artista na gumagawa ng mga kilos na may pagka-personal at tahimik lang. Kaya kapag may ganitong balita, agad tong nagiging malaking usapan. Para sa mga tagahanga, ang simpleng regalo ay hindi lang material na bagay. Ito ay simbolo ng pag-aalaga, effort at pagpapahalaga. Kung totoo man ang balita, maganda ang ipinapakita nitong imahe ni Paolo Avellino bilang isang tao. Kilala siya bilang tahimik, pribado at hindi palapos sa social media. Kaya ang balitang nagbibigay siya ng mamahaling cellphone ay nagpapakita ng thoughtfulness at pagiging maalaga sa taong mahalaga sa kanya, maging kaibigan man o higit pa. Sa ganitong punto, mas naiintindihan kung bakit sinasabi ng fans na hindi ito basta-basta. Sa panig naman ni Kim Chiu, marami ang nagsasabing deserve niya ang ganitong klaseng pagpapahalaga. Matagal na siyang nagbibigay ng saya, inspirasyon at positibong energy sa mga tao. Kaya para sa fans, masarap isipin na may isang taong handang magbigay ng effort at suporta sa kanya. Kaya hindi lang kilig ang naramdaman ng fans, kundi tuwa at contentment na makita siyang pinahalagahan. Gayunpaman, mahalaga ring maging objective at mahinahon. Hindi lahat ng regalo ay nangahulugang may romantikong relasyon. Posible rin itong regalo bilang tanda ng respeto, pagpapasalamat bilang magkatrabaho, o simpleng gesture ng pagkakaibigan. Sa gitna ng lahat ng kilig, may mga fans na piniling maging responsable at patuloy na igalang ang personal na espasyo ni Kim at Paolo. Isa itong magandang paalala na kahit artista sila, may karapatan pa rin silang magtakda kung ano ang gusto nilang ibahagi sa publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito, totoo man o haka-haka, ay nagbigay ng positibong vibe sa fandom. Nagpatunay ito kung gaano kalakas ang impluensya ng simpleng kilos kapag may tiwala at pagmamahal ang fans sa dalawang artista.
Ang mahalaga, imbes na magdulot ng intriga o negatibong reaksyon, naging dahilan ito ng saya, pagkakaisa at kilig. Sa huli, masarap kiligin, masarap umasa, pero mas maganda pa ring manatiling mapagmatsyag at magalang. Kung may katotohanan man sa likod ng balitang ito, darating ang tamang panahon na sila mismo ang magsasabi. Hanggang doon, suporta, respeto at positibong energy lang para kina Kim Chiu at Paulo Avellino. May ilang pang mahalagang bagay na pwedeng idagdag sa balitang ito na madalas hindi agad napapansin, pero malaking bahagi ng mas malawak na larawan. Una, makikita rito ang lakas ng fandom ng Kim Pao. Isang simpleng balita lang tungkol sa regalo ay mabilis na nag-viral at nagdulot ng samut-saring reaksyon. Ipinapakita nito kung gaano ka-invested ang fans hindi lang sa love team, kundi sa personal na kapakanan ni Kim at Paulo. Ibig sabihin, anuman ang kilos nila, may bigat at epekto talaga sa publiko. Ikalawa, mahalagang tingnan ang kultura ng showbiz. Sa industriya kung saan madalas planado at publicized ang mga galaw, ang ganitong uri ng balita na tila tahimik at hindi ginawang publicity ay mas nagiging kapanipaniwala sa mata ng fans. Kaya mas tumitindi ang kilig dahil pakiramdam nila hindi ito scripted kundi kusang loob. Ikatlo, magandang paalala rin ito tungkol sa hangganan ng pagiging fan. Masaya ang kilig, masarap ang espekulasyon, pero dapat pa rin may respeto sa pribadong buhay ng mga artista. Hindi lahat ng mabuting kilos ay kailangang bigyan ng label o pilitin ng kahulugan. Ang tunay na suporta ay marunong maghintay at umunawa. Ikaapat, ang ganitong balita ay may positibong epekto sa imahe ng dalawa. Si Paulo ay nakikitang maalaga at thoughtful, habang si Kim naman ay nakikitang pinahalagahan at inaalagaan. Sa halip na intriga o kontrobersya, kabutihan at good vibes ang nangingibabaw, na bihira at refreshing sa mundo ng showbiz. At panghuli, pwede ring idagdag na anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Kung meron man o wala, malinaw ang magandang samahan nila. At minsan, sapat na iyon. Hindi lahat ng kuwento ay kailangang may kumpirmadong label para maging totoo ang saya na naibibigay nito sa mga tao. Sa ngayon, ang pinakamahalagang idagdag sa balitang ito ay ang paalala na kiligin ng may respeto, umasa ng may hangganan, at magbigay ng suporta ng walang kondisyon. Doon mas nagiging makabuluhan ang pagiging fan.